Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makisaksi. Jordanian journalist at 2 Pilipino crew maayos ang lagay sa kamay ng Abu Sayyaf sa Sulu ayon sa PNP. Dayuhang mamamahayag posibleng may ibang agenda raw sa pakikipagkita sa Abu Sayyaf. 2 pulis, kalaboso matapos iturong protector ng mga batang mandurukot sa Maynila. China, wala raw balak i-pull out ang mga barko nito sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Girian ang mga barko ng Pilipinas at China na kuda ng video. Dahil nape-pressure sa mga payat na kaibigan, Facebook user, hindi lang ginugutom ang sarili. Nire-retoke rin ang mga pinopost na litrato. Tunghayan ang nakakakilig na wedding proposal sa airport. At mga kambing na nakakostume, rumampa sa Tampakan, South Cotabato para sa titulong Most Beautiful Kambing. Saksi. Nasa maayos na lagay raw ang Jordanian journalist at ang kasama niyang 2 Pilipinong crew sa kamay ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Pero ayon sa hepe ng pulisya sa Sulu, posibleng may ibang agenda raw ang mamamahayag na si Baker Abdullah Atyani sa pakikipagkita sa Abu Sayyaf. Saksi si June Veneracion. The latest information, as they're still in the vicinity of Patikul, and then yun na nga, magandang indicator na hindi sila nahihirapan. Kahit 1 linggo na mula ng huling mamataan, hindi raw nababahala ang mga otoridad para sa Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani at 2 niyang Pinoy TV crewmen na sina Ramelito Vela at Roland Retriro. Yung lagay ho ng Pinoy, ang report ho sa amin, maayos at hindi ho parang under duress. Mukhang siguro ho, inaalagaan ho sila at mukhang hindi sila threatened. Hindi pa naman daw 100% kumpirmadong nasa kuta na sila ng mga rebelde, ayon naman kay Chief Superintendent Manuel Barcena ng PNP Western Mindanao. Sa ngayon, wala rin daw indikasyong bihag ang 3. Kung naman nagtagal lang siguro sila doon sa loob para mapagandang lalo yung ginagawa niyang documentary. Yan, hopefully, para sa akin, kung matapos na yan, lumabas na siya para matapos na ang problema ito. May mga kumakalat na impormasyon na meron na daw ransom demand para sa 3. Pero sabi ng mga otoridad, wala itong basihan. Malamang daw, meron lang mga nais manggulo. Sa panayan ng GMA News Online, sinabi ni Police Senior Superintendent Antonio Freira, Sulu Police Provincial Director, na maaring may ibang agenda si Atyani nang makipagkita sa Abu Sayyaf. Matatandaang minsan nang nakapanayam ni Atyani ang napatay na Al-Qaeda leader na si Osama Bin Laden. Ang Jordanian na yan, pumunta dito for a purpose. Kung ano man yung purpose na yon, siya lang nakakaalam. Pero malalaman din natin yan. Ang lahat ng anggulo, sinisilip daw ngayon ayon sa palasyo. There was a report citing a source saying that pointing to Mr. Atyani as a possible conduit, but we don't have any information to confirm that. Sa ngayon, mas nag-aalala raw ang gobyerno para sa mga Pilipinong kasama ni Atyani. Ang ina ni Ramelito Vela, nananawagang pauwiin na sana ang anak at kasama nito. Sabay paglilinaw na nagtatrabaho lang ang mga ito. Nilinaw naman ng DILG na walang ideya ang 2 na kuta ng Abu Sayyaf ang kanilang pupuntahan. I'm sure if there is anyone to blame, yun ho yung nagdala sa kanila rin. Alamin din ng DILG at PNP kung dapat managot ang mga tumulong para maayos ang lakad ni Atyani sa Sulu. Mula rito sa Zamboanga City, yung narasyon ang inyong saksi. 2 pulis ang kalaboso matapos ituro ng ilang batang mandurukot sa Maynila bilang kanilang protektor. Tinanggi ito ng 2 pulis, sabay gitna na frame up daw sila. Saksi si JP Soriano. Hindi mo ba naisip na? Naisip din po minsan. Siyempre, hindi rin po ako makaalis din sa pesto namin. Dahil kasi inawat po kasi ako ng pulis. Huwag muna daw umuwi, ganyan. Dahil kasi pinapagawa nga po sa amin. Ito ang malungkot na ikinuwento sa akin ng 15 anyos na babaeng itatago natin sa pangalang Edna. Imbis na sila ay hulihin, mga pulis pa umano ang nagtutulak sa kanilang mandukot sa Ermita, Maynila. Kasama rin sa mga inuutosang mandukot ang kapatid niyang itatago natin sa pangalang Roy. Gayon din na may 12 iba pang kabataan.
Porsyento lang daw ng kita ang itinitira sa kanila. Sabihin po nila, tabla-tabla na lang tayo. Pag di po kami nagbigay, uliin po kami ng 2 pulis na yun. Paano pa nagbigay kayo? Di po kami uliin. Pabayaan lang po kami rin sa Paura. Dito sa bahaging ito na Ermita Manila na aresto ng mga taga-CIDG Manila ang grupo nila Edna matapos ngang magreklamo ang isang complaint na umano'y ninakawan ng grupo ng mga batang ito. Pagdating doon sa CIDG, doon na raw sinabi ng mga menor de edad na suspect na meron umano silang kasabwat at protektor na 2 pulis. Ang modus daw, magpanggap na namamalimos sa mga turista ang mga kabataan. Bulsahan din po. Manghingi po ako tapos papasok ko po yung 2 kong kamay. Tapos sa bulsa. Pag nakuha ko na yun, alis na kami. Tapos natawag po din sa polis. Pagtawag doon, kukunin po yung pera namin. Nakakulong at inireklamo na ang 2 pulis kaugnay ng human trafficking o paglabag sa RA 9208 ang 2 matapos positibong ituro nina Edna at Roy. Maigpit na binabantayan ng kapatid ng City Social Welfare Department ng Maynila. The Manila Department of Social Welfare will go deeper on this matter. Alamin natin to ngayon at dadaling ko to sa atensyon ni Mayor. Hindi pinayagang makapanayam sa harap ng kamera ang 2 sospek pero mariin nilang iginiit na na-frame up lang sila. Pinamamadali naman ng Manila Police ang dismissal proceedings para sa kanila. Kung totoo yung allegation na sila talaga ang pumuprotekta sa mga ito, hindi sila dapat magtagal kahit 1 minuto o segundo sa serbisyo. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Bukod sa bagyo, balak na ring ibabala ng Pag-asa sa publiko ang malakas na buhos ng ulan na posibleng magdulot ng baha. Alamin ang rainfall warning system sa report ng saksing si Jamie Santos. Wala mang storm signal sa mismong Metro Manila noong humagapit ang bagyong Undoy. Ito ang nakaranas na malabangungot na pagbaha dahil sa lakas ng ulan. Hangin kasi ang pinagbabatayan ng storm signals. Maging kahapon, hindi rin naman mismong bagyo ang nagdulot ng pag-ulan nang biglang tumaas ang tubig baha sa maraming lugar sa Kamaynilaan. Kaya naman hindi na lang daw bagyo ang ibababala ngayon ng Pag-asa. Sa bagong lunsad na Rainfall Warning System o RWS nito, ultimo malakas na buhos ng ulan malalaman na bago pa ito dumating at high-tech dahil malalaman yan sa text, Twitter at kanilang website. To promote awareness on the hazards of tropical cyclones, particularly the most intense one, which is typhoon, and its associated hazards, heavy precipitation that cause floods. The objective of the project is to develop an end-to-end early warning system. 2 klase raw ng pag-ulan ang ibababala nila. Ang thunderstorm o yung mabilis lang na pag-ulan at yung heavy rainfall o malawakang pag-ulan dahil sa bagyo o monsoon. 3 level ang babala sa ilalim ng thunderstorm. Kapag namumuo pa lang, ipopost muna ito sa website ng Pag-asa. Kapag maari itong bumuhos sa loob ng 12 oras, tatawagin na itong thunderstorm watch at ibababala na sa website, text at Twitter. At pag sa loob na lang ng 2 oras bubuhos, maglalabas na ng thunderstorm warning sa mga tukoy ng lugar sa pamamagitan din ng website, text at Twitter. Color-coded naman ang heavy rainfall warning. Dilaw kung posible pa lang bumaha. Berde kung kailangan ng paghandaan ng banta ng pagbaha. At pula kung seryoso na ang banta ng pagbaha at kailangan ng lumikas. Pero posible pa raw mapalitan ang mga kulay. Sa kasalukuyan sa Metro Manila raw muna ipatutupad ang bagong sistema. It's a developmental roadmap. It will not happen overnight. It will take a lot of cooperation. The final objective really here is just to save people's lives and property. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. At kaugnay pa rin ang lagay ng panahon, bukas ay inaasang papasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Talim. Sa datos na nakalap ng Weather Central, ay mahagip lang nito ang dulong hilagang Luzon. Basa galaw ng bagyong papangalanang Karina, ay hindi ito inaasahang magla-landfall. Uli itong nabataan ng Pag-asa mahigit 500 kilometro sa kanluran ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometro bawat oras at kumikilos pahilagang silangan. Pinag-iibayin nito ang hangin habagan na magdadala ng ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa ibang balita, ay ginit ng China na hindi aalis ang kanilang mga barko sa pinag-aagawang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Taliwas na naging pahayag ng ating Department of Foreign Affairs. Inilabas naman ng hukbong sandatahan ang video ng umano'y pambubuli ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Saksi si Chino Gaston.
Ito raw ang video ng habulan at girian sa pagitan ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ilang Chinese vessel sa Baho de Masinloc noong May 26. Ilang beses daw tinangkang harangin pero nakalusot pa rin ang mas maliit pero mas mabilis na barko ng BFAR. Sa isang punto, makikitang tila nagbigay daan ng 2 barkong Chino. Pero napansin ng mga Pinoy na may patibong o makapal na tali sa daanan nila na posibleng pumulupot sa propeller o makina ng barko. Kinabukasan, lumapit naman ang isang helicopter ng China, gayon din ang isang rubber boat na may sakay ng mga kumukuha sa litrato ng barko ng Pilipinas. We will leave it up to the DFA to clarify that matter with their counterparts. Ang ganitong tensyon daw ang dahilan kung bakit nagkasundo na umano ang ating DFA at ang China na i-pull out ang mga barko mula sa Baho de Masinloc. Sabado pa tayo nag-pull out ng barko dahil sa masamang panahon. Pero sa website ng Chinese Embassy, mababasa ang pahayag ni spokesperson Hong Lei na nagtataka raw kung saan nanggaling ang sinasabi ng Pilipinas na kasunduan. Nagpadala pa nga raw ng isang rescue and salvage ship ang China para saklolohan ng mga barko ng China sa Scarborough dala ng masamang panahon. Paglilinaw naman ng DFA, ang napagkasunduan ay ang pag-alis lamang mula sa gitna o sa lagoon ng shoal. There were discussions and consultations between the two sides. And we have agreed that there will be a pull-out of ships and vessels from inside of the lagoon. Ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Sa iba pa rin balita, nauhusan ni Floyd Mayweather Jr. si Manny Pacquiao sa listahan ng world's highest paid athletes ng isang magazine. Pero di yan alintana ng pambasang kamao na sa sariling bulsa raw kumukuha ng pangtulong sa mga nasalantang kababayan sa Sarangani. Darito ang report. Na-knockout ni Floyd Mayweather Jr. si pambansang kamao Manny Pacquiao pero hindi sa boxing ring kundi sa listahan ng Forbes magazine ng world's highest paid athletes. Nanguna sa mga atleta may pinakamalaking kinita ngayong taon si Mayweather na nakakobra ng $85 million o halos 3.6 billion pesos sa kanyang 2 huling laban. Pumangalawa si Pacquiao na kumita ng $62 million or 2.6 billion pesos. Ang kalakhan mula sa kanyang laban at endorsements. Ang golf champion naman na si Tiger Woods na siyang nanguna sa listahan simula pa noong 2001, bumaba sa 3rd ranggo. Pangalawa lang sa pinakamayamang atleta sa mundo pero hindi naman daw masusukat ang yaman ng puso ni Pacquiao. Katunayan sa bulsa raw ng kinatawan ng Sarangani, kukunin ang pondo para sa planong relokasyon ng kadistrito niyang nasalanta ng flash flood. Kanina personal muli siyang nag-abot ng sako-sakong bigas at perang pangkabuhayan sa may 300 mangingisda naman sa Maasim, Sarangani. Mayroon din mga konting mga financial para sa kanila sa bawat pamilya. Ito, immediate action, bonus ko ito sa parang balato ko sa kanila. Pangako ni Pacquiao bago pa raw siya bumalik sa Amerika para sunduin ang kanyang pamilya. Pag natapos na itong problema dito sa Sarangani, so saka ko iwanan. Para sa saksi, Dano Tingkong, nag-uulat.